malapit na pala yung birthday mo. Ano, may plano ka ba? Wala pa eh. Sa totoo lang, pwede namang wala na lang celebration, di ba? Annalyn, ano ka ba? Kailangan natin mag-celebrate. After all that's happened, di ba? Sa bagay, tama ka. Pwede naman mag-celebrate, pero siguro yung simple lang dapat. Basta kasama si nanay, si tatay, tsaka yung mga mahal ko sa buhay. Parang ikaw, kasama ka dun. Alam mo, ganito na lang. Tutulungan kita mag-organize ng party mo. Talaga? Oo naman! Thank you, magaling ka pa naman dyan. Diyan ka na yung naiisip. Ako rin, Annalyn. Tutulong ako. Alam mo, Justine, kahit wag na. Kasi baka kung anong mangyari. Baka yung budget sa catering, ibulsa mo pa. Alam mo, Zoe, wala talagang lumalabas na maganda dyan sa bibig mo, no? So, ano mas maganda? Yung may nawawalang pera sa kumpanya na hindi alam ni Daddy? Zoe, Justine, tama na yan. Justine, pasensya ka na, pero tinanggap ko na yung offer ni Zoe. Tsaka sa totoo lang, di pa rin ako komportable na kausapin ka. So, mas pinaniniwalaan mo tong babaeng to? Justine, nakita ko yung documents. Malinaw sa akin yun. At kung mali naman ako, tatanggapin ko yun eh. Pero hindi eh. Alam ko sa puso ko yung nalaman at nakita ko at panindigan ko yun. At hindi kita kukonsintihin kahit pinsan kita o kapatid pa kita. Alam ni Zoe yan. Well, then go ahead. Stick to your false accusations. Sama mo na rin tong manipulative, annoying sister mo. Try mo kayong manalamin. Dahil annoying ka din. Zoe, Justine. I heard your mother is sick. Is she here at Apex? Yes, ma'am. Pero marami po kasi tayo nakaschedule na meeting po ngayon eh. Kaya mamaya ko na lang po siya pupuntahan. No, Kelly. Mas importante yung pamilya. Punta mo na siya ngayon. Talaga po, ma'am? Yes, I will be fine. Yung Giselle, salamat po talaga. Thank you po. Go ahead. Thank you po. Ate, nakausap mo na ba si Justine? Nagkaayos na ba sila ni Annalyn? Hindi pa, Ubeng. Ate, what if tama ang hinala ni Annalyn? Ubeng, of course, sasabihin mo yan. Kasi, anak mo si Annalyn, maniniwala ka sa kanya. Good morning. Pero hindi naman ako papayag na madehado si Justin. Sa akin lang, ate. Ang alam ko, hindi marunong magsinungaling si Annalyn. At hindi rin siya marunong gumawa ng kwento. Sino bang paniniwalaan mo? Si Annalyn na matagal mo nang kakilala? O si Justin na kailan lang dumating sa buhay natin? Siyempre si Justin. Dahil anak ko siya. Period. RJ, RJ, may nagpapabigay po sa inyo ito. Sige, salamat. Ate, dismissal papers ito ni Moira. Malaya na siya. What? Nakausap ko si Denise. Ang sabi niya hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap na wala na talaga si Michael. Kaya ayaw niya munang lumabas. Alam mo, ang sabi niya, ang ironic daw. Ang dali niyang sinasabi sa mga pasyente niya
how to handle their grief. Pero ngayon, ano nangyari sa kanya? Ang hirap pala. Ikaw, Lynette, kamusta ka na? Alam mo naman na hindi iba si Michael sa akin. Kaya minsan naaalala ko pa rin siya. Sana lang talaga nakapag-usap kami ng maayos ni Michael bago siya nawala. Kung para sa akin nga, mabigat na paano pa kaya kay Denise? Hindi talaga madali na mawala ng taong minamahal. Lalong-lalo na kung yung taong yun, alam mong hindi na babalik kahit kailan. Pareho pala kayong nawala ng asawa, no? Pero yung kay Denise, sa masakit na paraan. Yung sa'yo, para sa ikabubuti mo. At least now you're free of Doc Carlos, Lynette. Alam mo, ngayong malaya ka na, siguro hindi masamang pakinggan mo talaga kung anong sinasabi ng puso mo. Katie, ano ka ba? Hindi ko iniisip yan. Basta si Annalyn. Si Annalyn lang ang nasa focus ko. Si Annalyn lang ang priority ko. Siya lang ang wala ng iba. Si Annalyn? Oo. Hindi mo na kailangan alagaan yun. Tsaka, di ka naman magmamahal ng iba. Papakinggan mo lang kung anong matagal na talagang sinasabi ng puso mo. Alam mo, kung nandito si Michael, I'm sure ko-convince ka nun to follow your heart. Pwede ba kumain ka na lang kung ano-ano sinasabi mo dyan? Talaga? Tumba ka na ngayon. Mag-restroom muna ako, ha? Si Carlos yun na. Natatakot na akong lumabas. Parang pakiramdam ko kahit saan ako magpunta, hindi na safe. Parang palagi na lang ako sinusundan ni Carlos. Hanggat on the loose si Doc Carlos, kailangan natin ng proteksyon. Kailangan mo ng tulong ni Doc RJ. He needs to know what happened. Alam mo, sobrang masaya ako na binigyan ko ng chance yung sarili kong makilala ka. Hello, Lynette. Kumusta ka na? Sa katunayan nga, nag-text sa akin si Ma'am Giselle. Ang sabi niya sa akin, gusto daw niya makapag-dinner sa akin. Kaya nandito na ako sa restaurant. Dinner with Giselle? Paano mangyari yun? Eh, may importanteng meeting siya ngayon. Sino ka? Hindi ikaw si Lynette. Nasaan si Lynette?